May marching orders po ba ang Pangulo sa kanila regarding sa panunungkulan nila as Cabinet Secretary? Hindi lamang po sa kanila, sa lahat po ng kabinete. Pagbutihan ng trabaho, umiwas sa issue ng korupsyon, at pagandihin nila ang interes ng bawat Pilipino sa ating bansa. Salamat po. Huling tanong po mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. Last week, PSP Governor Remolana warned that there's a risk that the Philippines going back to the FATF's gray list. Now, what is the government doing to prevent this? Do we need more legislation? And how do we ensure effective law enforcement versus the money laundering? Sa ngayon po, alam po natin, nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF. At kaya po, nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa issue ng korupsyon. Kung may legislation na dapat po, ito po ay trabaho na po ng ating mga mababatas. Kung mayroon pa po sila nakikitang mga kakulangan, sila na po ang maaaring bumalangkas ng anumang bagong batas patungkol po dito. Follow-up lang po. Can the palace confirm whether asset freezing and suspicious transaction reports tied to these projects are moving beyond contractors to public officers? Ang pag-freeze ng assets, importante po yan. At kung meron mang sino mang kinalaman sa mga korupsyon, ay dapat lamang po na ma-freeze ang assets. Kaya po, hindi lamang po mga investigating bodies ang kailangan mas mobilis, kumilos, pati po yung AMLAC. Dahil meron pong karapatan ng AMLAC na magsagawa, motu proprio ng pag-iimbestiga upang kung may nakitaan sila na dapat na ma-freeze ang asset ng sino maaaring sangkot, ay magampanan agad nila ito at makapag-file agad ng petition sa Court of Appeals. Last na po, does the President think failure to secure convictions in these cases could weaken the country's standing with FATF's assessors? Sa ngayon, masyado pang maaga na pag-usapan kung may failure to make these culprits liable for their acts. Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayo. Meron na po mga nakakasuhan at sinabi rin po ng Ombudsman at ng DOJ ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, tingin natin po ay nakikita naman ito para mapatunayan ng bansa sa pamumuno po ni Pangulo Marcos Jr. na sincero po at seryoso ang administrasyon na ito na pugsain ang korupsyon.